Napilitang inuwi ng probinsya si Alex ng kanyang mga magulang dahil sa pagbubulakbol nito sa paaralan. Doon ka na muna ngayong bakasyon sa probinsya. Walang cellphone at walang internet. Tingnan ko lang kung hindi ka pa rin tuminong bata ka. Nakakapagod na rin. Ilang taon ka nang nasa kolehiyo, pero wala ka pa rin natatapos na kurso. Ani Magda, ang mami ni Alex. Magtiis ka. Doon ka muna titira sa mga tauhan natin sa probinsya. Sagot naman ng Daddy Ray niya. Mom, Dad, ayoko doon. Boring dun eh. Sagot ni Alex. Final decision. Bukas, ipapahatid ka na namin sa driver. Ani Magda. 7 taon na sa kolehiyo si Alex. Ilang kurso na rin ang kinuha nito. Ngunit magpapalit din kapag nagtagal ng isang SEM. May nobya si Alex. Kaklase niyang si Daisy, na kaibigan ng kanyang mga magulang. Ang magulang nito, parehong mga negosyante, kaya't silang dalawa talaga ang ipinipilit ng mga magulang nila sa isa't isa. Kinabukasan naman, ay maagang inihatid si Alex pauwi ng probinsya. Ilang oras ng biyahe bago nakarating. Sir, andito na po tayo, sabi ng driver. Ay, sa wakas, Manong, ginabi na tayo halos, sagot ni Alex. Andiyan na rin ho pala sila Aling Puring at Tatay Pedring. Sila ho ang namamahala dito sa lupain nyo. Ani driver. Ah, sige ho Manong, ingat kayo pabalik. Pakisabi kila Mami at Daddy. Sila nang bahalang magpaliwanag kay Daisy kung nasan ako. Bili naman ni Alex. Magandang gabi Sir Alex. Ako na ho yung magdadala ng iba niyong gamit. Ani Mang Pedring. Nakaluto na ho kami Sir Alex. Alam naming napakahaba ng biyahe niyo at gutom ka na. Ani Aling Puring. Oo nga ho Aling Puring. Ano hong ulam? Tanong ni Alex. Pagkapasok naman sa loob, ay saka binuksan ng matanda ang ulam. Meron ho tayong pritong isda, talong, okra at bagoong, sausawan at itlog na maalat. Ani Mang Pedring. Ho, wala ho bang pork o kaya chicken kahit prito? Tanong ni Alex. Ay, wala ho sir. Bukas na lang ho, mamimili kami sa bayan sa palengke. Ani Aling Puring. Sige ho, mabuti nga ho. Hindi ho kasi ako kumakain ng ganyang mga pagkain. Pagtanggi ni Alex. Nako sir, tikman niyo muna bago kayo humindi. Nako, yan ang masarap kainin dito sa lugar namin. Maupo na kayo at magugas ng kamay. Oo ho. Kamay? Nakakamay? Wala ho ba kayong kutsara tinidor dito? Tanong ni Alex. Meron naman iho. Pero mas masarap kainin yan kapag nakakamay. Ani Mang Pedring. Nagtataka naman si Alex, ngunit walang nagawa, kundi ang maghugas ng kamay. At maya-maya ay nagulat dahil tinawag ng 2 matanda ang pamangkin na dalaga. Elena, halika na. Sumabay ka ng kumain para makilala ka rin ng anak ng may-ari ng sinasaka natin. Tawag ni Mang Pedring at Aling Puring. Papunta na ho, sandali lamang. Habang inaayos ang lagay ng kanyang damit. Papalapit pa lamang si Elena nang masilayan siya ni Alex at namangha dahil sa taglay niyang ganda. Mahabang buhok, matangos na ilong at maputing kutis. Magandang gabi ho, Sir Alex. Pati ni Elena. Hi, magandang gabi. Sagot ni Alex. Siya nga pala iho. Si Elena, ang pamangkin namin. Kasama namin dito iho sa lupain nito. Ani Aling Puring. Hello, tara na pong kumain. Yaya ni Alex. Kitang-kita naman ang matanda na napipilitan lamang kumain si Alex nung una. Ngunit nang matikman ito, ay nasarapan ng binata at halos maubos nga nito ang kanin at ulam. Sir, mukhang napasarap po kayo ah. Ani Elena. Oo nga eh. Masarap palang kumain ng nakakamay. At masarap pala yung gulay na sinawsaw sa bagoong. Grabe, busog na busog ako. Ani Alex. Nako sir, masarap talaga yan. Masasanay ka rin kumain ng ganyan kapag nagtagal. Ani Elena. Nagkabiruan at kwentuhan pa nga habang tinatapos ang pagkain ng 4.
Matapos naman kumain, ay nagpahinga na ang dalawang matanda at saka naman naghugas ng pinggan si Elena. Nang mga oras na yon, ay hindi pa inaantok si Alex, kaya't lumabas muna siya ng kwarto at naupo sa sala. "O sir, gising pa ho pala kayo. Gusto niyo ho ba ng kape?" Tanong ni Elena. "Ah, hindi kasi ako makatulog. Magpapahangin lang. Hindi na siguro ako magkakape. Baka lalong hindi ako makatulog." Biro pa ni Alex. "Sige ho sir," sagot naman ni Elena. Matapos magligpit, ay iniwan na ni Elena ang binata upang mapag-isa ito. Kinabukasan ay maagang umalis ang mag-asawang Pedring at Puring upang mamili ng mga pagkain, kaya't naiwan ang dalawa, sina Alex at Elena. "Sir, kumain na ho kayo. Gusto niyo ho ba ng kape?" Tanong ni Elena. "Sige, salamat." "Sila Tatay Pedring pala nasaan?" Tanong ni Alex. "Maaga hong pumunta ng bayan para mamili ng mga pagkain." Sagot ni Elena. "Ganun ba? Pwede mo ba akong samahan? Mamamasyal-masyal lang sana." Tanong ni Alex. "Sige ho sir, kumain na muna ho kayo at magkape para maipasyal ko kayo pagkatapos." Sagot ni Elena. Marami silang pinuntahang lugar kung saan masarap ang hangin at tahimik. Bagay na ikinatuwa naman ni Alex dahil napakaraming kwento na baon ni Elena at natatawa siya sa dalaga. "Alam mo Elena, napakadaldal mo, pero gusto ko yan kaysa tahimik." "Ala sir, pasensya na kayo. Ang dami ko na yata ang nasabi." Natatawang sagot nito. Lumipas naman ang ilang linggo at halos nagkalapit na ang loob ng dalawa. Dahil palaging naiiwan sila na sila lamang dalawa, ay may nangyari sa kanila. Bagay na magbubunga pala ng isang sanggol. "Aling Puring at Tatay Pedring, sa susunod hong linggo ay babalik ho ako ng Maynila. Salamat ho sa masasayang araw na nandito ako kasama kayo." Ani Alex. Bagay na ikinaiyak ng dalagang si Elena. "Buntis ako, Alex." Nagulat ang tatlo sa tinuran ni Elena. "Ha? Hindi maaari, Elena. May nobya ako sa Maynila." Sagot ni Alex. "Ano? Ginawa natin tong dalawa." Umiiyak na sagot ni Elena. Wala namang nasabi ang matatanda kung hindi ang magulat. "I'm sorry, Elena. Pero sila Mama at Dad, inihanda na yung kasal namin ng nobya ko." Sagot ni Alex. "At talagang hindi mo ko pananagutan? Lalaking bastardo ang anak ko. Hayop ka, Alex." Galit na sabi ni Elena. "Siguro ho, Mang Pedring at Aling Puring, mas magandang umalis na ako ngayon. Wag ho kayong mag-alala. Magpapadala ho ako ng sustento para sa bata." Ani Alex. "Hindi. Wala kaming tatanggapin na anumang tulong mula sa iyo ng anak ko. Umalis ka na. Wala kang kwentang tao." Sagot ni Elena. Mabilis na nilisan ni Alex ang probinsya. At dahil nga sa impluwensya ng magulang ni Daisy, ay iniayos kaagad ang kasal nila pagdating sa Maynila. Ikinasal agad si Alex kay Daisy at sa kanya na rin ipinamana ang kumpanya ng daddy ni Daisy. Ilang buwan ang lumipas matapos ang kanilang kasal, ay nagkaroon na sila ng anak na lalaki na pinangalanang Alexander. "Naku, nakalalaki agad kayo. Tamang-tama yan." Bati ni Magda sa mag-asawa. "Oo nga po, Mami eh. Kamukhang kamukha ni Alex." Sagot ni Dave. Sa kabilang banda naman, ay nanganak na rin si Elena. Nagsilang ng isang babae na pinangalanang Alexa. 2 dekada halos nang lumipas at kapwa matatanda na sila at dalagat binata na ang mga anak nila. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, ay nagpasya sina Elena at Alexa na lumuwas ng Maynila, na bagay na lalo pa nilang ikinalugmok. "Nay, mas mahirap pala dito ang buhay. Hanggang ngayon wala pa akong nahahanap ng trabaho." Ani Alexa. "Anak, mahina na ako. Gusto ko sana, bago ko mawala,
magkaroon ka man lang ng matitirhan. Sagot ni Elena. Nay, huwag po kayong mag-alala. Kahit ano pong trabaho papasukin ko para makabili tayo ng gamot niyo sa sakit. Sagot naman ni Alexa. Lakas ng loob at tibay ng sikmura ang tiniis ni Alexa. Pumasok siya bilang isang dancer sa club. Noong una, ay sayaw lang talaga. Ngunit nang madala sa ospital ng kanyang ina, ay kinailangan na niyang mag-table at magkaroon ng extra service. Magkano presyo mo, miss? Tanong ng isang lalaki. 50,000 kaya mo? Buong gabi kitang paliligayahin. Sagot ni Alexa. Game? Lahat ha, gagawin mo? Sagot nito. Iyon ang unang beses na nababoy siya sa halagang 50,000. Nawalan siya ng puri. Bagay na ikinatuwa ng customer. Nakatulala si Alexa habang nagbibihi at papunta ng ospital. Ngunit hindi na natagalan ng nanay niya at binawian na ito ng buhay. Lalo nang nawala ng direksyon ang buhay ni Alexa. Kung kani-kanino na ito nakikisiping at nagpapabayad. Isang araw, isang tahimik na customer ang umiinom. Guwapo ito at mukhang mapera, kaya nilapitan kaagad ni Alexa. Hi, Pogi. Pati niya. Hi. Ani Alexander. Can I join you? Tanong ni Alexa. Sure. Sagot naman ni Alexander. Unang gabi ay naglasingan lamang sila sa VIP room at walang nangyari. Sumunod pa ang ilang araw at buwan, ay daily customer na ni Alexa ang binata. Umalis ka na sa bar. Kaya naman kitang buhayin. Gusto ko, ako lang ang pagsisilbihan mo. Ani Alexander. Hala, hindi pwede yun. Malaki ang kita ko dito kada araw. Saka, wala naman akong alam na ibang trabaho. Ani Alexa. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Sa bahay ka lang. I have my own house. At gusto na kitang ipakilala kila mom and dad. Ha? Ako? Ipapakilala mo? Baka mamaya kapag nalaman nilang sa bar ako nagtatrabaho, kamuhuin lang nila ako. Ani Alexa. Kaya nga gusto ko, umalis ka na sa bar at sa kumpanya ka na magtrabaho. Akong bahala para ka makapasok. Sigurado ka ba dyan? Sa akin? Tanong ni Alexa. Oo, siguradong sigurado. Mahal na mahal kita. Kahit ilang buwan pa lang kitang nakikilala, Alexa. Niyupos naman ni Alexa ang binata. Kinabukasan ay nagdesisyon ng tumigil sa pagtatrabaho sa bar si Alexa. Isang bagay na ikinatuwa ni Alexander. Mamaya, susunduin kita sa apartment mo para makapag-shopping tayo ng gamit mo. Masaya ang sabi nito. Ha? Sige, ingat ka pa uwi. Ani Alexa. Sabay halik naman ang binata. Nahulog na rin ang loob ni Alexa dito dahil sa mabait ito at napaka-sweet na lalaki. Handa na noon si Alexa na talikuran ng pagiging prostitute para sa lalaking mahal niya. Kinahapunan nga ay sinundo na siya ni Alexander. Alexa, pumili ka lang ng mga gusto mong damit dyan. Akong bahala kahit magkano. Sagot ni Alexander. Talaga ha? Baka mamaya bilhin ko yan lahat, bahala ka. Natatawang sagot ni Alexa. Pwede naman. Natatawa ring sagot ni Alexander. Matapos mamili, ay kumain ang dalawa sa isang restaurant nang makita sila ni Daisy, ang mami ni Alexander. Hey son, andito ka pala. Pati ni Daisy. Yes, mami. Nag-shopping lang. By the way, si Alexa, girlfriend ko, mom. Pakilala niya. Oh, hi, Iha. Nice to meet you. Have a dinner with us tonight. Iyaya ng mami ni Alexander. Hello po, ma'am. Sagot ni Alexa. Sure, mom. Di ba, Alexa? Tanong ni Alexander. Opo. Sure po, ma'am. Sagot ni Alexa. Well, maiwan ko muna kayo. See you later. Paalam ni Daisy. O, di ba? Ang cool lang ni mami. Ganun lang siya.
Sagot ni Alexander. Kinabahan ako kanina, Alexander. Akala ko hindi niya ako papansinin. Tapos mamaya, nag-anyaya pa ng dinner sa bahay niyo. Naku, nakakaya. Sagot ni Alexa. Bakit ka naman mahihiya? Napakaganda mo. At ikaw ang mahal ko. Saka, ando naman ako. Don't worry. Sagot ni Alexander. Kumalma naman si Alexa. Matapos iyon, ay inihatid na siya ni Alexander sa kanyang apartment. Naligo at nagbihis ng dress at nag-makeup si Alexa upang maging presentable naman ang itsura niya. Habang si Alexander naman ay hinantay na lamang siya at sabay na sila ng dalaga pag-uwi sa bahay nila. Wow! You look very beautiful, Alexa. Bati ni Alexander. Nako, bolero ka talaga. Sagot ni Alexa. I'm serious. Bagay pala sa iyo itong dress kesa sa mga damit mo dun sa bar. At napakaganda mo. Sagot ni Alexander. Naku, ka nga dyan. Hinikilig ako eh. Masayang sagot ni Alexa. Kaagad naman silang nagtungo papunta sa bahay nila Alexander. Sa gate pa lang ay namanghanin si Alexa dahil sa malapalasyong bahay ni Alexander. Wow! Ang laki naman ng bahay niyo, Alexander. Magiging sa atin din to in the near future. Sagot naman ito. Bagay na nagpangiti naman kay Alexa. Pagkapasok sa loob, ay naroon na ang mga magulang ni Alexander. Good evening po. Sagot ni Alexa. Good evening din, Iha. So ikaw palang girlfriend ng anak ko. Magaling pumili, katulad ko. Saad ng daddy ni Alexander. Of course, Dad. Sagot ni Alexander. Have a seat, Iha. Sagot naman ni Daisy. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila upang lubos na makilala ang isa't isa. So, Iha, tagasan ka ng probinsya? Tanong ni Alex. Sa Tagbilaran po ako lumaki. Sa isang bukid po doon. Sagot ni Alexa. Ah, ano nga palang pangalan ng mother mo, Iha? Tanong naman ni Daisy. Elena Cruz po, sagot ni Alexa. Nagulat at napaubo si Alex dahil sa pangalang narinig nito. Elena Cruz ka mo? Pagkumpirma niya. Opo, sagot ni Alexa. Bakit, honey? May kilala ka bang Elena? Tanong ni Daisy. Sounds familiar lang naman, honey. Sagot ni Alex. Masaya namang natapos ang dinner at inihatid pa uwi ni Alexander ang girlfriend sa apartment ko. Kinabukasan, kaagad na pinaimbestigahan ni Alex ang dalagang si Alexa. At kumpirmado nga, si Alexa ang anak nila ng babaeng nabuntis niya noon. Oh no! Hindi sila maaaring magkaibigan. Magkapatid sila. Saad niya sa kanyang sarili. Kaya't upang mapaghiwalay ang mga ito, ay kung ano-anong dahilan at pangungutya ang ginawa niya sa dalaga. Alexander, nag-usap kami ng mami mo at nalaman namin na prostitute pala ang girlfriend mo. Hindi namin yan palalampasin, kaya't ngayon pa lang, makapaghiwalay ka na. Sagot ni Alex. No, Dad. Mahal ko si Alexa. Kahit ano pa siya at sino pa siya, walang magbabago. Mahal ko siya. Sagot ni Alexander. Hindi mo siya maaaring mahalin. Kapatid mo siya. Galit na bulyaw ni Alan. Nagulat si Daisy at ang anak na si Alexander. Pareha silang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ano, Dad? Paano nangyari yun? Tanong ni Alexander. Honey, ano to? Tanong ni Daisy. Nagbakasyon ako nun sa probinsya ng ilang buwan. Doon ko nakilala si Elena at nabuntis. Pero iniwan ko siya doon dahil ikakasal na tayo, honey. Hindi ko akalain magkukrus pala yung mga buhay natin ngayon. Paliwanag ni Alex. I hate you, Dad. Minsan na lang ako magmahal ng babae. Sinira mo pa. Dahil sa pagiging unfaithful mo kay Mommy. I hate you.
Galit na sabi ni Alexander. I can't stay here, honey. All alone. Niloloko mo pala ako. Ani Daisy. Naiwang mag-isa sa kanilang bahay si Alex, habang si Alexander naman ay hindi na nagpakita pa kay Alexa at sumama na sa mami niya sa ibang bansa.